Isang topic pa tatalakayin natin. Jesus. Kilalanin natin si Kristo para mapanatag ang ating kalooban na tayo ay kanyang ililigtas. Si Kristo sa Biblia ay siya ay nagki-claim, his claim to be the way. Siya ang daan. Ngayon nagtataka ako sa mga tao sa hindi pagkaalam. Marami nang nagiging tagapamagitan. Inirerespeto ko ang ibang mga relihiyon. Pero nagtataka lang ako kung bakit halimbawa si Maria ay naging tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan sa pagitan ng Ama, Diyos Ama at sa mga tao kundi si Kristo. Yan ang pag-aaralan natin. Meron pang mga nagki-claim na mga pastor na sila ay anointed. Ang anointed ay yan ay kay Kristo lamang. Si Kristo lamang ang anointed. Anak ng Diyos, tagapagligtas. Nagtataka ko ang dami ng anointed, yung mga nagpapatong ng kamay, ng mga naggagawa ng mga miracle crusade, healing crusade. Scam yan. Kawawa ang mga tao. Bakit hindi sila sa ospital magpagaling? Ang purpose ng salita ng Diyos upang iligtas ang ating kaluluwa. Kaya nga mababasa dyan, kung magkasalang iyong mata, di baling yan ay dukitin mo. Huwag lang mabulid ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ay bakit pinaniniwalaan ng mga tao yung mga ganyan? By the way, sa topic tayo, gusto kong direkta. Jesus claimed to be the way. Siya ang daan. Basahin natin sa aklat ng Juan. Aklat ng Juan 14, ang talata ay 6. Ganito ang mababasa natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo ang nagsasalita niyan. Malinaw na malinaw. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi, ano sabi? Sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon yan ang problema. Si Kristo ay, alam naman natin na nagtatag ng kanyang relihiyon, ang iglesia. Siya ang founder ha. Hindi yung iglesia ni Kristo na ang pagkakilala kay Kristo ay tao. Hindi po yan. Dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay nagkatawang tao at hindi niya ipinakita ang pagkapantay niya sa Diyos. Siyempre, nasa anyong tao siya. Nasa larawang tao. Itinanggi niya, siya ay pinahirapan, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Tatandaan natin yan. Si Kristo ay Diyos. May ibang topic tayo dyan. Ibang subject pero dapat ay nakasubaybay kayo. Ngayon, his claim to be the way, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. There is no other way. Si Kristo lang ang tagapamagitan. Kaya wala kayong ibang kikilalalang tagapamagitan, kay Kristo kayo sasamba. Sa pagpapatuloy sa aklat ng Juan 13, Juan chapter 13, verse 33. Ganito ang mababasa. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Si Kristo ang nagsasalita dito. Ako inyong hahanapin at gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo mga kaparoon. Gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. At saan pupunta si Kristo? Bakit hindi makakapunta ang mga Hudyo? Tingnan natin sa aklat ng Juan 14, 1. Ganito ang mababasa natin. Sinabi ni Kristo, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sa Diyos.
At magsasampalataya naman kayo sa akin. Ipinagbabawal pa ni Kristo na sumampalataya sa Kanya. Magsisampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa Kanya, kay Kristo. Sa 1:14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Yan ang pangako ni Kristo. Tayo ay siya muna ay pupunta sa ama, paghahanda tayo ng dakong kalalagyan at pagkatapos sa 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan ay muling paririto ako. Yan ang second coming of Jesus Christ. Ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kaya kinakailangan sumunod tayo sa mga utos ni Kristo. Ano ang sinasabi ni Kristo? Anong kanyang tagubilin? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya si Kristo, nagtatag ng kanyang relihiyon, hindi ninyo pinapasukan. Mas pinili ninyo ang pumasok sa mga haka-haka ng mga tao, sa mga turo ng mga tao. Magbago kayo. Kinakailangang hanapin ninyo yung iglesia na itinatag ni Kristo. At kung interesado kayo, mag-comment kayo, kontakin ninyo ako at para maganap natin, para kayo ang inyong kaluluwa ay maligtas. Sa pagpapatuloy sa pagpapatuloy sa verse 4, at kung saan ako naroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Anong sagot ni Kristo sa Juan 14:6? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo ang nagsasalita. Si Kristo ang daan at ang buhay, ang katotohanan at ang buhay. Buhay buhay spiritual. Natatanda ninyo nang itatag niya ang kanyang iglesia sa Matthew 16:18, ay tatatag ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades o ang kamatayan ay hindi mananaig. Ang spiritual ang spiritual death ay hindi mananaig. Kaya yan nga ang simbolo ni Kristo. Lahat ay may purpose. Dapat malaman mo ang scheme of redemption ni Kristo. Yan ang purpose na hindi naunawaan ng tao kung bakit si Kristo ay bumaba dito sa lupa. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kung ano ang ating pinuno na ating sinusundan, ay gayon din ang mangyayari sa atin. Tayo'y mamamatay at tayo'y muling bubuhayin kasama ni Kristo kapag tayo ay sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos. Ngayon, dito, hayagan sinabi ni Kristo sa 14:6, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya may isang tagapamagitan lang. Kaya kung sino man ang magsasabing siya ang tagapamagitan, wag na wag kayong maniniwala. Dito ko tinatapos ang paksa na ito. Naway ito'y inyong ikalat para sa kaligtasan ng buong sanglibutan. Hindi lang para sa mga Pilipino ang kaligtasan, ang buong mundo ang nasasakupan ni Kristo. Maraming salamat po at I appreciate na kayo ay nanonood, nakikinig ng salita ni Kristo.